Revamp Masha, mas pinaganda nga ba o mas pinahirap lang gamitin? Binago din ang kanyang itsura. Medyo mas payat na siya ngayon. Nilabas na nga siya sa advanced server. Kaya naman ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga pinagbago ng kanyang mga skills. Merong tatlong passive etong si Masha. Ipapaliwanag ko sa inyo. Yung una ay yung Power of Wilderness. Kapag may inatake kang hero, mapa-basic attack man or skill, magkakaroon ito ng marka. Ayun o. Ang tawag dyan ay wound. Tapos kailangan mong maatake kung saan nakapwesto ang mga wound na ito ng 3 beses. Parang yung passive ni Wanwan. So ayan, atakin ko yung wound na to. Tapos yung nasa kabila naman. Tapos yung nandito ulit. Kapag nakabreak ako ng 3 wound, mapupunta ako sa Feral State, yung kanyang pangalawang passive. Kung mapapansin nyo, bumilis ang aking attack speed at movement speed. At yung damage ko ay nakadepende sa max HP ng kalaban. The more na mas mataas ang HP ng kalaban, mas malakas ang damage ni Masha. Kumbaga ang passive niya ito ay parang yung skill 1 niya dati. Plus kapag nasa Feral State ka rin, meron kang 50% resilience kaya mabilis nang mawawala yung mga crowd control sa'yo. Kahit iba-ibang kalaban ang maatake mo, basta makabreak ka ng 3 passive, ay gagana na ang Feral State mo. Mananatili kang nasa Feral State hanggat ikaw ay nasa combat. Ibig sabihin habang inaatake ka or habang ikaw yung umaatake, mananatiling ganito ang iyong damage at movement speed. Dito naman tayo sa pangatlong passive niya na may pangalang Bear's Blessing. Kapag may inaatake kang kalaban na hero, magkakaroon ka ng stack ng Bear's Blessing. Yung kulay red sa baba ng HP ni Masha. Tapos kapag out of combat ka na, kusa nang mag-heal at mapupuno ulit ang mga HP bar mo. Dati kasi 'di ba kailangan mo pang pindutin para bumalik ang buhay mo. Ngayon ay kusa na itong bumabalik. Ang maganda dito, kahit hindi puno yung bar ng passive mo, basta out of battle ka, mag-heal na agad yung HP mo. Yung current Masha kasi medyo hirap sa laning. Kasi nga kapag hindi ka nakakahit ng minion wave, may hirapan kang makapag-heal. Pero dito, basta makadamage ka ng kalaban or makalas hit ng minions, magkakaroon ka ng passive at mag-heal ang HP mo. Kapag din active ang passive mo na Feral State o kaya naman na-atake mo yung wound nung kalaban, may HP recovery din ang basic attack ni Masha. Ang maganda rito kay Masha, kung low health ka na, pwede mong atakihin yung jungle monster kasi magkakaroon ka dyan ng stack ng Burst Blessing kaya naman makakapag-heal ka. Hindi rin nila tinanggal yung immunity na meron si Masha tuwing matatanggal ang isang HP bar niya. Kung makikita nyo, may immunity pa rin. Ang kanyang skill 1 naman ay long range attack na nakakapagbigay ng damage at slow sa kalaban. Yung kanyang skill 2 naman ay dash. Tapos yung next na basic attack mo ay enhance na magcha-charge ka palapit sa kalaban. Syempre nakakatagos ang dash mo sa mga walls. Dito naman tayo sa kanyang ultimate, nagcha-charge pa rin siya forward at immune pa rin siya habang nagcha-charge. Yung tinarget mo na kalaban ay makakatanggap ng malakas na damage at may stun ng 1 segundo. Ang mga kalaban na malapit din sa tinarget mo ay matutulak palayo. Kaya lang 1 beses mo na lang pwedeng gamitin ang ultimate mo. Bale ang combo sa kanya, skill 1 para magka-stack, tapos ultimate, naka-1 wound na agad tayo. Sabay dash kung nasan yung pangalawang wound. Tapos yun, basic attack ulit para mapunta ka na sa Feral State. So ang masabi ko dito sa Revamp Masha ay mahirap yung kanyang passive. Lalo na kapag early game. Mahirap mapatamaan yung 3 wound. Kagaya dito. Nasa kabilang dulo kasi yung wound ng badang. Pero kapag nakumpleto ko naman yan, tignan nyo naman kung gaano kalaki yung bumabalik sa buhay ko. Low health na ako pero kinaya ko pa siya. Isa sa mga nagustuhan ko dito ay yung mabilis nang babalik ang HP ko kahit hindi puno yung HP bar. Ang nakikita kong magiging item ni Masha ay naka full defense build kasi masyado nang masakit yung based on HP damage ng kanyang passive at mabilis na rin ang movement speed at attack speed niya dahil dito. Plus may sustain pa siya. Kaya naman hindi mo na halos kailangan ng damage item. Kunat na lang. Medyo mahirap lang talaga pastakan yung mga kalaban ng passive. Kasi gumagalaw yan hindi naman niya nakatayo lang. Tapos short range pa ang atake ni Masha, di kagaya kay Wanwan na long range. Hindi naman kasi pwede gumana yung Feral State mo kapag jungle monster yung inaatake mo. Kailangan talaga hero ang maatake mo para ma-break yung wound.
Pero pwede ka rin naman mag-damage build dito kay Masha kung trip mo kasi ang sakit din talaga ng damage niya. Pero sigurado ko mamimiss mo yung nagre-reset na ultimate ni Masha tuwing natatanggal ang HP bar niya. Risky din mag-build ng damage build sa kanya kasi masyado siyang malambot, madali kang mati-takedown. Pero masyado pang maaga para sa lahat. Siguradong marami pang ma-adjust sa mga skill ng bagong revamp Masha. Anong masabi mo tungkol dito? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.